Ang problema dito mga boss, kahit mabagal yung takbo ng sasakyan ni customer, may maingay dito sa gulong niya. Pakinggan natin. Tak, gumagalaw? Bearing nga. May mas malakas pa? Narinig niyo mga boss, nung paatras si customer, may umingay dito sa gulong niya. Pag ganyan mga boss, ang possible niyan sa wheel hub bearing, maaaring basag na. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tanggalin ko muna itong gulong, tapos isunod kong i-disconnect dyan itong tie rod niya. Pero ipihit ko muna pakaliwa itong manibela, tapos gamit ako ng plier para matanggal ko itong cutter pin dito sa tie rod. Ayan mga boss, tanggal ko na yung cutter pin, tapos gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 17. Luwagan ko lang naman itong nut, tapos papaluin ko yan ng ball hammer para makalug itong tie rod at bumitaw siya dito sa steering knuckle. Ayan mga boss, bumitaw na itong tie rod dito sa steering knuckle. Tanggalin ko na ng tuluyan ngayon itong nut dito sa tie rod. Ayan, na-disconnect ko na mga boss itong tie rod dito sa steering knuckle niya. Dito naman ako ngayon sa pagtanggal ng brake caliper. Gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 14 para matanggal ko yung dalawang bolt dito sa brake caliper. Tapos pwede ko na ngayon iangat itong brake caliper, yung dalawang clip dito sa brake pad. Makikita nyo mga boss, tinanggal ko yan. Isunod ko naman tanggalin itong dalawang brake pad nya. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 19 para matanggal ko naman yung dalawang bolt na number 19 dito sa brake caliper holder. After nyan, pwede ko nang tanggalin itong brake caliper holder. Dito naman ako sa nut ng ball joint mga boss. Kung makikita nyo, niluwagan ko yan. Ilayo ko muna itong camera mga boss. Gagamit ako dyan ng ball hammer. Papaluin ko itong steering knuckle nya para makalug yan at bumitaw yung ball joint. Pag bumitaw na yung ball joint mga boss, tanggalin ko muna itong rotor disc. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko yung rotor disc. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench na number 19. Ayan mga boss, yung isang bolt na tinanggal ko na nakakonect dito sa steering knuckle. At ito naman yung pangalawang bolt na tatanggalin ko. Kailangan mga boss, matanggal nyo yung dalawang bolt na yan para maihiwalay nyo sa ball joint itong steering knuckle. Tsaka nyo ngayon paluin itong steering knuckle palabas. Ayan, bumitaw na siya, di ba? Pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin itong bolt dito sa upper ball joint mo. Di ba? Natanggal mo na ngayon. Dahil natanggal mo na yan mga boss, meron itong ABS wire tsaka yung holder nya. Sa pagtanggal ng ABS wire sensor niya mga boss, gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 10 para matanggal mo itong bolt niya. Tapos dito naman sa holder niya, gagamit ka naman dyan ng socket wrench sa number 12. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-disconnect itong ABS sensor mo. Tapos ito naman yung na-experience si customer na ingay. Humugong ba? Pagka yung nakaganyan, Oo. kinanya mo na, Basag. Ayan o. basag na. Basag. Buti hindi napigil yung takbo. Kaya nga po eh. Hindi ko na masyadong tinakbo. Ito? Oo, na lang yung nung naramdaman ko na talagang pinilit ko lang mapunta rito. Para Okay. Dahil positibo na ito sa bearing mga boss, daling ko na sa machine shop para mapalitan. Aba, first time palang mapalitan ng bearing ito. Alam nyo mga boss, kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kung tutuusin sa pagtanggal nitong wheel hub nya kasama itong steering knuckle, kayang-kaya nyo yan at napakadali lang. Kasi ang gagawin nyo lang naman, kung saan nyo nagpositibo na umingay na bearing, pwede naman na yun lang ang papalitan nyo. Katulad ng ginawa ko, yung isang side lang ang umingay, yun lang ang pinalitan ko. Ito na nga pala yung bagong bearing mga boss na ilalagay. Inabot ko na. At ito naman yung bumigay na bearing, yung umingay. Ayan mga boss, kung makita nyo, wala na yung isang side nya dahil nga sa sumabog na yung bulitas nyan. At kung makikita nyo, yung bagong wheel bearing nya, pinipress na yan dito sa wheel hub nya. Kaya hindi ka naman mahihirapan mga boss kung magpapalit ka ng wheel bearing mo dahil nga sa dadalhin mo naman yan sa machine shop para sila na yung bahalang mag-press in tsaka press out ng luma at ng bagong wheel bearing mo. Kaya ako naman ito nasasabi mga boss dahil nga sa bukod sa matututo na kayo, menos gastos pa sa bawat maintenance nyo dito sa sasakyan nyo. Sabi nga nung ilang nagko-comment sa akin, dati raw malaki yung nagagastos niya pag nagpapagawa siya dahil nga sa kahit maliit na bagay, dinadala niya pa rin daw sa paggawaan, pero nagtataka siya, malaki pa rin daw yung nagagastos niya. Kaya nung napanood niya raw itong mga ginagawa kong video, yung paglinis ng preno, pagpalit ng spark plug,
pag-change oil ng makina nila, at kung ano-ano pang mga video ng mga basic ko lang ginawa. Mula daw noon, malaki na raw yung natitipid nila sa maintenance ng kanilang sasakyan dahil nga sa sila na yung gumagawa kung kaya rin lang naman nila. Tapos kung ano lang yung dapat na palitan, nasira ang sasakyan nila, yun lang ang papalitan nila. Kaya nga sabi nila sa akin pag nag-chat, ang laking tipid daw eh. At higit sa lahat mga boss, ramdam ko yung pagpapasalamat nila sa akin. Balik na ako sa trabaho mga boss, ipakita ko na kay customer itong bagong palit na wheel bearing. Yan na! Yan naman na boss. Oo, ayos na ayos. Ayos na lang. Ha? Okay lang. Sabi ni customer, magmerienda daw muna ako. Sabi ko, hindi na, kabit ko na ito para uwian na. Kasi nga mga boss, galing pa sa biyahe si customer, alas 4 na ng hapon nang masimulan ko itong sasakyan niya gawin. Anong oras na mga boss, mag-aalas 6 na ng hapon. Ang nasa isip ko lang naman, matapos ko agad itong sasakyan niya para makabiyahe pa siya. Nakita nyo mga boss, after ko mapunasan itong ABS sensor niya, itinusok ko na yan dito sa steering knuckle. Kaya lang, ingatan nyo lang boss na wag ma-damage itong ABS sensor niya kapag inilagay nyo. Dapat mailapat nyo siya ng maayos bago nyo ilagay yung bolt niya na number 10. Tapos yung holder ng wire ng ABS, may number 12 na bolt yan. Ayan mga boss, kung makita nyo, hinigpitan ko na. Isunod ko naman dyan si higpitan yung bolt dito sa ABS sensor nyo. Ayan, mahigpit na rin. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo. Ayan mga boss, nakita nyo na. Pwede mo na ngayon iangat itong steering knuckle mo para mailagay mo na yan dito sa upper ball joint. Ayan mga boss, kung nakita nyo, diba, itinusok ko itong steering knuckle dito sa upper ball joint. Tapos, ilagay mo muna itong nut nya dito sa upper ball joint. At dito naman sa lower ball joint mga boss, iayos mo na ng pagkakalapat itong steering knuckle mo dito sa lower ball joint mo. Siguraduhin mo nakasentro yung pagkakabitan mo ng 2 bolt dito sa steering knuckle para hindi siya malustred. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na itong isang bolt na number 19. Tapos dito naman sa kabilang side, ipinakapit ko na rin sa thread niya itong pangalawang bolt. Tapos gamit ka ngayon ng socket wrench mo na number 19 para i-final mo na yung higpit dito sa 2 bolt dito sa steering knuckle mo. Ayan mga boss, nakita nyo na i-connect ko na itong lower ball joint dito sa steering knuckle niya at chinek up ko pa yung higpit niyan para sigurado. Kung makikita nyo, ayan mga boss, oh, dinouble check ko yan. Importante kasi mga boss na mahigpit yan. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, higpitan ko na itong nut dito sa upper ball joint. Tapos, isunod ko nang ilagay dyan itong cutter pin niya dito sa nut para hindi siya lumuwag. Tsaka ako ngayon gamitan ng plier yan, itupi ko itong cutter pin para naman hindi siya mahugot. At pag okay na, dito ka naman ngayon sa rotor disc. Ilagay mo na yan mga boss. Pag nailagay mo yan, ipihit mo ulit itong rotor disc mo para mailagay mo naman itong brake caliper holder. Gaya ng dati mga boss, meron yan 2 bolt na number 19. Yan yung isa sa baba, pinakapit ko na yan sa thread niya. Tapos ito naman yung sa taas, ipakapit ko na rin yan sa thread niya. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 19 para mai-final mo na rin yung 2 bolt sa paghigpit. At kung kayo ang gumagawa ng sasakyan yung mga boss, tapos natanggal nyo na rin lang naman itong brake pad nya, o bago nyo yan ibalik, linisan nyo na yan. Gagamit ka lang naman dyan ng liha, kuskusin mo lang yan hanggang sa yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad mo, matanggal. Lalabas naman yung dati niyang kulay kapag natanggal na yun. Yung dating dark yung kulay niya, maglalight na siya. O pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad pag okay mo na siyang malinisan. O di ba, napakasimple lang. O dito sa kabila mga boss, ilalagay ko itong brake pad. Tignan nyo, itatapat nyo lang naman yan dito sa brake caliper holder niya. Itong brake pad, pag naitapat nyo siya, itulak nyo lang. O di ba, kabit na. At pag nailapat mo na yung 2 brake pad, pwede mo na ngayon ilagay yung 2 clip spring dito sa ibabaw ng brake pad mo. Nakatusok lang naman yan. Ayan mga boss, di ba nakita nyo naman, tinusok ko lang itong clip spring. Tsaka nyo ngayon ilagay na itong brake caliper nyo. Pag okay na, ilagay mo na ngayon yung 2 bolt dito sa brake caliper na number 14. Ipakapit mo na yan sa thread nya. Pag napakapit mo na yan sa thread nya, pwede mo na ngayon i-final yung higpit dito sa 2 bolt ng brake caliper mo. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, ipwesto ko ulit itong camera. Ilagay ko na itong tie rod dito sa steering knuckle. Tapos yung nut dito sa tie rod mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na yun sa thread nya. Tsaka ako ngayon ginamitan yan para i-final ko yung higpit. Tapos yung cutter pin dito sa tie rod mga boss, huwag nyo kalimutang ilagay. Importante yan mga boss para itong nut hindi siya lumuwag. At pag okay na, idiretso nyo na itong manibela. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. O di ba mga boss, napakasimple lang naman kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo.
Basta siguraduhin nyo lang lahat ng pyesang tinanggal nyo ay matatandaan nyo pag ibinalik nyo. Check upin ko na itong sasakyan ni customer. Kung makita nyo, wala naman siyang kalug dito sa gulong. Tapos ikutin ko yan. Okay na okay, swabing-swabe na. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.